How to trade Forex. So, in this video, pag-uusapan natin kung paano ba mag-trade sa Forex. So, before tayo mag-start, there are three things na maintindihan nyo in this video. Number one, is this no understanding the basic of Forex. Number two, finding a reliable broker. Number three, strategy to choose for beginners. So, bago kasi tayo mag-uumpisa, itong tatlong to, yung mahalagang bagay na pagdadaanan natin para makapag-start na tayo. Actually, madali lang naman talaga mag-start sa pag-trade, no? Pero these three things are very important things na dapat nyong daanan. Okay? So, again, my name is Paul. Thank you sa pag-watch sa video na to. I hope this video and this channel, Forex YouTube channel, will help you a lot in terms of your trading journey. No? So, first of all, bago natin pag-usapan kung ano ba ang Forex, kailangan natin maintindihan kung ano ba ang trading kasi nag-trade tayo sa Forex. So, ang trading is the buying and selling of securities such as stock, bonds, securities, and commodities, as opposed to investing, which suggests a buy and hold strategy. So, sabi yan sa Instopedia, no? Pero pinaka-common ito is, I think, sa unang panahon pa, nagde-trade na tayo. Yung mga tao is para lang makakuha ng bagay na gusto nila, meron silang hindi tinitrade na bagay. No, example niyan is sugar. So, kung meron silang sugar, tapos gusto nila ng ibang bagay, iti-trade nila yung sugar nila para sa mga bagay na gusto nila. So, in today's generation, no, very modern na, and wala na yung physical na nagte-trade tayo, but ano na lang siya, online na lang siya, so you can trade kahit nasa bahay ka na lang, no? So and we are trading sa mga platform na iba-ibang instrument. So ano ba yung mga instrument na yan? So these are the instruments na pwede tayong mag-trade, kasi hindi lang naman Forex ang pwede tayong mag-trade. Iba-iba rin. Merong stock market, no? Meron din exchange traded funds or ETFs. So, marami to siya. So, futures market, options market, contract for difference or CFDs, no? And also Forex market. So, hindi lang pala Forex market, pero marami pa. Pero along the way, maintindihan nyo rin yan. Pero for now, ang pinaka kasi popular na traded ngayon, and very liquid. Pag sinabing liquid is madali lang yung pera, no? madali ka pang makapag-trade. Then it's a matter of minutes lang pwede ka nang kumita kaagad, no? So that's very liquid. So Forex market is very popular about that. Yung ibang markets naman is pwede rin, but very popular and very napaka-open yung knowledge or yung mga learnings, pati yung mga nagtuturo din is very open na rin, lalong-lalo na yung meron na tayong YouTube right now, social media and all, pwede na tayong mabilis na tayong matuto agad, no? So these are the instrument. Pag sinabing instrument is yung market na pipilian. Pero sa video na to, pag-usapan natin is Forex market. So what is Forex? No? For Forex trading. Forex trading is also known as a foreign exchange, or FX trading is the conversion of one currency into another. No? FX is one of the most actively traded markets in the world, with individuals, companies, and banks carrying out around 6.6 trillion worth of Forex transactions every single day. And it is the largest financial market in the world. So, kung basahin natin yung pinaka-umpisa, ang simple meaning ng Forex is exchange of currencies, no? Palitan ng pera, no? Sa a very basic example niyan is kapag meron akong planong pumunta na ibang bansa, no? Siyempre, kapag pupunta ka na ibang bansa, hindi naman peso yung gagamitin mo. So, siyempre yung peso mo, ipagpapalit mo ng, example lang, pupunta ka ng saan ba? Singapore.
no? Malapit-lapit. So, kailangan mo ng Singapore dollar. So, kaya nga yung pera mo na peso, ipagpapalit mo ngayon sa Singaporean dollar. No? So, yung kapag meron ka ng pera na gano'n, pwede ka na ngayon pumunta na ibang bansa. Pwede ka na pumunta na Singapore kasi yung ginagamit na currencies doon is Singaporean dollar, no? Pero what if kung anong nangyari, hindi ka natuloy, no? Merong nangyari or merong hindi inaasang bagay na mangyari sa pamilya mo, hindi ka natuloy. So, ang nangyari ngayon, na-postpone yung biyahe mo. So, hawak mo na ngayon yung dollar, Singaporean dollar sa kamay mo. Ang nangyari is, hindi ka natuloy. So, mga ilang days yung lumipas, ipagpapalit mo na ngayon kasi hindi ka nga natuloy. Pero ipagpapalit mo na siya, nangyari, yung example na lang to, no? Yung 50,000 pesos mo, pag change mo ngayon sa 50,000 Singaporean dollar mo is pag change mo ng peso, ang nangyari, mas lumaki na siya ngayon. No? Nagtaka ka, bakit kaya lumaki? Bakit kaya yung 50,000 ko naging 60,000 pesos? Kasi nga, nag-iiba yung takbo ng currencies natin depende sa market. Maybe that time, yung Singapore is meron silang magandang news or magandang gumanda yung bigla, no? Gumanda yung kanilang bansa and then tumaas yung currency nila. So, pinagpalit mo sa peso, mas lumaki na ngayon. So, meron ko pang income or kumita ka ba? Yes, di ba? Kumita ka ng 10,000. Ang laki, di ba? So, what if ganun ang nangyari? So, ibig sabihin, pwede ka palang kumita sa pag-trade lang ng currencies. So, kaya nga, nagtataka yung iba, ano bang tinitin natin sa mga charts? Yung iba pa is medyo naguguluhan pa. But that chart, no, makikita natin sa screen natin, is a sign of a price movement sa currency. So, kumbaga, hindi na lang siya naiisip lang natin, but very visual lang siya na nakikita natin. So, that's why, strategically, pwede na tayong mag-trade based on the price action of the chart. So, later on, i-discuss din natin yan. No? So, that's trading, no? Pakipagpalitan ng pera. Pero ang maganda pa nito, ang FX kasi, or yung foreign exchange, or Forex, is malaking opportunity. That's, imagine 6.6 trillion, no? 6.6 trillion dollar every single day, yun ang nangyayaring palitan. Kahit na kukunting percentage lang sa 6.6 ang makuha natin to be a profitable trader sa Forex is okay na talaga siya, no? And I know upon seeing this video, meron na rin kayo nakikita mga ibang video sa YouTube na talagang kumita talaga siya. That's very true, no? So, malaking opportunity. Okay? So, anong pinagpapalit natin dito? Currencies. And these are the 8 major currencies na ginagamit natin. Kapag major kasi, and there are different currencies pa, meron pang minor, exotic, no, iba-ibang klaseng currencies. But these major currencies, magandang opportunity because maraming or malaking volume ang nagte-trade dito, no? So, that's EUR for Euro member countries, USD, United States dollar, AUD for Australian dollar, GBP, United Kingdom pound, NZD, New Zealand dollar, CHF for Switzerland franc, CAD for Canadian dollar, and JPY for Japan yen, no? And pwede kayo makapag-trade nito. So, bibigyan namin kayo ng example paano ba. Okay? Okay, so example na lang is itong chart na ito. So, this is a USD Japan yen, no, or USD JPY. So, itong currencies na to is or palitan is ang dollar ang
nakikipagpalit ka sa $1 and yen also. So ito yung mga price ng $1, ito yung yen niya. No? Maybe nakikita nyo ngayon. So as we can see, bumaba ngayon yung palitan ng dollar versus Japan yen. No? So later on, maintindihan din natin paano tayo makakapagbasa niya kasi kasama sa video na to yung strategy to choose for beginners, no? Yung strategy na gamitin natin para sa mga baguhan na traders. Right? Okay. Okay, so next is finding a reliable broker. And that is no other than XM. So I've been XM is my broker, no, since day 1 na nag-start ako ng pag-trade ko. And I can say na in the Philippines, maganda talaga yung XM, no? Bakit? Kasi we are proudly sponsored by Manny Pacquiao, and also meron silang also app, no, that you can use. Napaka on the go, anytime pwede mo gamitin using also yung cellphone, no? Napaka convenient niya, madali lang gamitin, user friendly, no, and you can download it also. And meron din tayong ito pang yung under sa XM, no? Meron silang personal account managers, no, that can help you sa any inquiries na kailangan mo sa pag-trade. Meron ka pang gusto matutunan, any help sa account mo, no? Unlimited access video tutorials, meron din tayo niyan. And meron din tayong live tutorial na pwede mo makita dun sa ating account. And also free daily technical analysis, meron din dyan. So meron silang mga binibigyan na information about sa pagtitrade. Remember, that's ang currencies yung tinitrade natin. And currencies are affected sa pagbaba at pagtaas ng ekonomiya ng isang bansa. So, kaya nga, meron silang mga binibigay na information kung okay ba yung currencies na to or hindi, pababa ba siya or pataas. No? So, and also, free access to forex market research, no? Daily access to forex trading signals, meron din sila yan. And daily forex market outlook. So very helpful talaga yung kanilang website. And also, pinaka-importante dito is yung ito, 24/7 live help. So ang pagte-trade, by the way, ng pagte-trade is nasa Monday to Friday, no? Wala tayong Sabado in Linggo. Meron lang yung cryptocurrency. But other than that, wala na. So in 1 month, 4 weeks lang tayo nag-trade, no, or 5 days. So nasa 20 days in a month. So pwede sila makatulong sa iyo kapag Sabado and Linggo meron kang NSS stance sa withdrawals, depositing mo sa account mo, pwede sila makatulong. And then you can just click yung question mark dito sa kilid. And merong mga language dyan, English and other languages also. And Filipinos, pwede ka magtanong sa kanila. And also, meron din tayong mga platform, no? MT4, MT5 website kung trade natin. So, very helpful to siya. Pwede cellphone, tablet, PC, laptop, you can do it kahit anong devices mo. Okay? So, forex trading, no? And also ang pwede rin tayong makapag-trade, no? Nasa forex trading, merong cryptocurrencies, meron din sila sa XM, CFDs, on indices, commodities, no? CFDs on stocks, no? Iba-ibang klase. So, marami silang option to trade. No, kapag mayroong magandang sign na halimbawa yung oil is going down, so pwede ka makapag-sell. So ganun siya, right? And ito pa, plan ahead with our news and analysis center. So ang XM also gives a signal, no? Katulad nito, Euro USD, palitan ng Euro sa
US dollar. No, so marami nagsasabi na or 11% is buy, but 88.9% ang nagsisell. So this gives you a lot of information para malaman kung magsisell ka ba or magbubuy. So later on sa mga strategy, malalaman din natin to. No, but for now, this video is only for beginners kasi baka mabigla rin kayo, no, sa mga makukuha nyo na information. Also, sa XM, yung mga award na meron sila is marami na, no? Sa website nila, if you can click this view our awards, napakaraming awards na ng XM. Since 2009, I think, nagsimula sila. So, until this year, no, 2023, meron na silang mga awards nito, no? And then also the last 2009, malaki na rin yung marami na rin silang mga awards. Okay, so choose a big, fair, and human broker. And also ito yung ano nila yung motto nila, no? Big, fair, and human. So sa Tagalog, malaki, patas, at makatao, no? So sa pagde-trade, very malaki ang, para malaman natin, ang XM is malaki, patas siya para sa atin, and very human kasi meron silang 24/7 and also mga managers, account managers na pwede makatulong sa atin. Okay? So, next na tayo sa strategy to choose for beginners. Okay, so una, i-recap lang natin konti, is nakapili na tayo or alam mo natin kung ano yung pag-trade forex, no? Malaki yung opportunity sa forex, and pwede tayo magtrabaho or pwede tayong kumita kahit nasa bahay lang kasi online naman siya. And then number 2 is finding a reliable broker, which is ang XM. Nakita rin natin ang credibility niya, no? And by the way, no, if you are looking for website, no, or sa XM, we can put a description, or we can put our link in the description box, and pwede nyo makita, no, para makita nyo yung website nila. Also, number 3 is the strategy to choose for beginners. So simple strategy lang to para makapag-umpis na kagad kayo, right? Kasi mas maganda kung ma-experience natin, no? So the strategy that I'm talking about is the resistance and the support, or support and resistance strategy. So very common siya, but I tell you, ito yung mga simpleng strategy na ito pala yung pang matagalang strategy, no? Simple but yet very effective kasi along the way, even yung mga expert natin na mga traders or mga matagal na talaga nagtitrade, no, seasoned trader na, is ito talaga yung sinasuggest nila, the support and resistance, no? Make your trading simple trading kasi hindi naman tayo, remember that in trading, it's not the money that you gain first, but it's the little money that you lost every time you trade. And along the way, kapag lumalaki na yung portfolio natin, and obviously, pwede na tayo makapag-trade ng malaki, no? So, bibigyan namin kayo ng example about support and resistance, no? Punta muna tayo sa chart natin. Okay, so dito na tayo sa ating chart. So again, balik tayo sa USD JPY na palitan. Okay, so dollar versus Japanese yen. So currently ang ating chart is nagsasabi pababa siya ngayon, no? So ano ba yung sinasabi natin na support and resistance? So pwede tayong maglagay ng ang support and resistance is basically, ang resistance yung pinakamataas na position niya or pinakamataas na price. Okay? So, again, ang pinaka basic na understanding sa pag-trade, buy low, sell high. So, meaning, you buy at the lowest price, yung pinakamababang price, kasi ito yung sa
kilid nito, sa gilid, no, I hope nakikita niyo yung cursor ko, no, or yung mouse ko sa gilid. Yan yung price. So sa pinakamataas, ito naman yung pinakamababa. So diyan naglalaro ngayon yung price. So example na lang, maglalagay tayo ng support and resistance natin. No, ito yung pinakataas na sa tuktok niyan. That's what you call resistance. And yung nasa baba, lalagyan ulit natin. Itong nasa baba is what you call support. No? So, kung titingnan natin, kasi ang pattern ng trading is always siya kapag pumunta na siya dun sa pinaka lowest area niya or lowest price, there's a chance na pwede siyang umakyat ulit. 'Di ba? Example na lang dito is this. So umakyat siya, yung pinakamababa na to is which is the support, no? Nagdo-drawing lang tayo. Ito pang drawing. So balikan. Okay, so yung pinakamababa, ito yung pinakamababa niya. Ngayon, umakyat siya dito sa area na to. So kapag meron ka pang nakita nga sign na umakyat siya sa portion na to and then bumalik pababa, that signifies that this area is his resistance and this area here is his support, this support, no? So kapag pagbaba niya ulit, 'di ba, bumaba ulit siya sa area na to which is the support, no? Nakita natin, ito ulit yung support. So alam ulit natin na aakit ulit siya pataas, no? So kaya nga hihintayin natin na makabuo muna siya ng support and resistance niya. So ito naman yung nakuha niya ngayon. Kapag na-hit niya na yung area na to, napansin natin bumaba ulit siya. Unti-unti siyang bumaba. Bumaba. And then nag-hit dito. And then bumaba pa ulit. Pero meron na tayong idea na kapag umangat siya, alam natin na bababa siya. So that's why pwede tayong makapag-sell dito sa area na to. No? Makapag-sell. And then dito sa baba na to is makapag-buy tayo. No? So yan. So that's very common na strategy sa pagte-trade, but that strategy along the way sa journey mo sa pagte-trading, yan pa rin yung lagi mong gagamitin. So that's why practice a lot para alam natin, kasi remember, you can trade anywhere. Pwede mo gamitin yung cellphone mo anywhere, no? Yung also sa laptop sa bahay mo. So I hope this video helps you a lot, no? At again, balikan natin yung recap natin. First is understanding natin sa pagde-trade. Nakuha na natin kung paano yun or ano yun. And also sa Forex is a very huge opportunity. Number 2 is finding a reliable broker, which is an XM. And later on, the next video natin is gagawa tayo ng video na paano ba mag-open ng account sa XM. No? And then number 3 is yung strategy nito, no, na buy and sell sa support and resistance, no? And then after that, what you can do sa yung pagde-trade mo sa Forex, no? So I hope short video lang to, very basic, but this will help you a lot in your trading journey. If meron kayong mga question regarding sa pagde-trade or gusto niyo pang malaman, just comment below and then I will help you answer those questions, and hope these channels will help you a lot in terms of your trading journey, no? So God bless everyone. Again, hope to like and share this video and subscribe also. So that's it for me now. So God bless again, and then see you again in the next video. God bless everyone.